Isang mapagpalang araw na naman nga sa ating lahat at eto na naman nga kami magbabanding kami sa tabing dagat at nung kami nga ay makarating na eto nga yung bumungad sa amin. Hindi nga kami na-inform na hibas nga pala kung kaya naman sa halip na magliguan ay manghihibasan na nga lang kami. First take pa lang ng video dito sa tabing dagat, palpak agad, malabo pala yung camera ko. Maraming ang nagsabi, dito daw ay marami daw kaming makukuhang bugitis o butigis sa iba kung tawagin. Pero mga bulaan pala sila sa dahil ito nga lang yung aking mga nakikita dito, ang mga suso. Medyo na-disappoint nga ako pero okay na nga ito kaysa nga umuwi na ulit kami sa bahay at wala ngang mapala. Kung kaya naman pinagtiyagaan ko na nga lang kuhanin dito yung mga sihinga pati na rin ang mga suso o kung ano mang pwede ko dito makita na pwede ngang kainin at kilala ko. Medyo nag-expect nga ako na makakakita ko dito ng mga sakasaka o yung amu-amuan kung tawagin sa amin sa Bisaya, yung bang mga crab na umaakit sa mga puno. Pero sa kasamaang palad ay wala talaga ako nakita kung kaya naman ito na lang talaga yung aking pinagtitiyagaan. Medyo struggle nga lang yung paghahanap ng mga ganitong suso dahil nga dito nga ito sa Bakawan. Hindi ko ngang maintindihan kung ang tubig ba ay pataib o pahibas. Dahil medyo umaasa pa rin nga ako na mga ilang oras lang ang aming iintayin, maaari na rin kaming makaligo. Isa pa nga pala ang aking kamulugan ay hindi ko nadala ang aming mga lalagyan. Kung kaya naman medyo puno na nga yung kamay ko dito at nahirapan na nga akong makapagpulot ng iba pang mga pwedeng kunin. Buti na nga lang, tinawag ko yung pamangkin ko at mabilis naman agad na lumapit at may dala-dala na nga ring lalagyan. At ang sabi nga niya, wag ko daw siyang ipakita sa camera pero dahil ako'y makulit, abay siyempre isasama kita, hindi pwedeng ako lang. Naglalaan nga pala talaga kami ng oras para magkaroon ng pagkakataon ng pagsasama-sama. Minsan Sabado o di naman kaya Linggo dahil nga walang pasok. Gustong-gusto ko nga palang gawin yung mga ganitong bagay na kung saan wala kaming ibang gagawin kundi magsaya lang. Kung iisipin ay medyo mahirap pero hindi ko nga nararamdaman yung hirap dahil ako'y masaya. Sa mga ganitong gawain nga ay naaalala ko yung mga ginagawa ko nung bata pa ako at parang feeling ko bumabalik na ako sa pagkakataong yun. Makalipas nga ang ilang oras ay bumalik na nga kami dito sa kubo dahil nga nanggagutom nga kami. At nauna na nga palang kumain yung aking anak at yung aking pamangkin dyan dahil gutom na daw sila. Ang masisti pa dyan ay gusto na nga nilang umuwi kahit kararating pa lang namin. Sabi ko, abay, intay naman. Abay, kararating lang namin. Kami kakain pa lang. Kayo tapos na. Tapos iwanan nyo kami. Abay, hindi naman pwede. At ayun nga sabi nila, kakain na nga lang din daw ulit sila para masulit nga yung mga araw nga na ganito. Nakigamit nga lang pala kami ng kubo dyan. Hindi talaga yan sa amin at walang pinagpaalaman or anything. Kaya naman, amin na lang nga itong lilinisin pagkatapos nga namin. Kaya naman, tayo na't kumain ng sabay-sabay. Ito nga palang sausawan namin ay mayo lang at saka asin. Pero ewan ko ba sa trip nila kung bakit nila pinaghiwalay. Sabi ko nga pagsamahin na pero yan ang kanilang ginawa. Pero okay na rin yan. At matapos nga akong kumain ay talagang uuwi na nga daw yung aking mga kasamahan ko. Kaya naman ay akin na nga papayagan. Kako nga idalahin na lang nila yung mga daladala naming gamit para nga hindi kami mahirapan pag kami naman ang uuwi ng mga bata. At ako naman nga ay bumalik sa dagat, nakita ko naman nga itong itlog. Ito nga pala ay kukunin ko dahil ibibigay ko sa aking anak dahil nga ito ay healthy. Di ibon kung kukunin ko ang iyong anak pero ito na nga ang aking anak naman ang aking pasasayahin. At sa punto nga ito ay uuwi na nga kami dahil nga medyo naiinip na nga ang mga bata. Dito nga pala sa nadadaanan namin ay meron nga akong nakita na nagbubulaklakan nga itong mga damo dito sa paligid. Sa pagkakataong ito nga ay parang pakiramdam ko nandun ako sa lugar na kung saan nga ako lumaki. Na kung saan ay napaliligiran ng mga bulaklak, tahimik ang paligid at wala nga masyadong mga polusyon. Hindi ko nga alam kung nakaka-relate kayo sa mga ganitong bagay pero sa akin malaking bagay talaga yung makakita ako ng mga ganito. Hindi ko nga pala maintindihan ang panahon dito, maambon pero medyo mainit. Kung kaya naman sabi ko nga sa mga bata ay magpayo nga sila kahit ako'y hindi na. At kinabukasan nga saka namin iniluto ito ngang suso. Dahil nga meron nga itong mga buhangin or putik nga na kanyang kinain. Kaya naman kailangan magpalipas nga ng ilang araw bago nga ito lutuin. Ito nga pala ay hahaluan ko nito ngang malunggay at saka nga dahon ng sili. Nilaga ko nga pala muna ito tapos saka tinanggalan ng dulo para naman mas madali nga itong masipsip. At ginataan nga lang ang luto na masarap dito. Hindi ko na nga pala pinakulo ng matagal yung gata dahil nga baka mahirapan nga kami sipsipin pag ito nga ay manasobrahan sa pagkakaluto.
Ilang seconds lang ng kulo, pagkalagay ng malunggay, pagluto na yung malunggay, eto na nga siya, tayo na, kain tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood.